Mapagpalang afternoon, Jesus-filled afternoon to each and every one of us. Believe it or not, may gagawin po talaga akong ibang vlog, ano? Hindi po talaga ito ang gagawin kong na vlog. Pero may gagawin po akong vlog talaga. Mamaya ko na po gagawin. Uunahin ko muna po ito. Kasi, may nakita po akong nangangaral. Dito rin po sa YouTube, nangangaral po na parang ini-insinuate niya na maski mananampalataya ka na or Christian ka na o believer ka na ni Lord Jesus, may pag-asang maiwan ka raw sa rapture. Sabi niya, yun daw mga Christians na hindi seryoso sa kanilang relasyon sa Panginoong Hesukristo. Oops, sabi ko, talaga palang serious siya sa ganung paniniwala. Lumalabas, nasa works pa rin niya ang dahilan para siya ma-rapture. Okay, let me have this clear. Okay, in the first place, sino po bang mara-rapture? Believers. Lahat ng mga nagtiwala sa Panginoong Hesukristo as their very own personal Lord and Savior, mara-rapture. Regardless ng kanilang mga behavior, regardless ng kanilang paraan ng pag-share ng good news o sinatawag na iba paglilingkod, ganun-ganun daw. Ang isang taong nagtiwala sa Panginoon, mara-rapture kasi ang titignan dito ng Panginoon ay yung relasyon niya kay Jesus. Hindi yung kung ano-ano pa na parang pwedeng gawin ng tao para siya ma-rapture. Lumalabas pala nito na kung na-rapture ka sa ganung paniniwala, kung na-rapture ka, dahil sa gawa mo pa rin. Which is wrong. Hindi po yan ang tinuturo ng Bible. Ang turo ng Bible, lahat ng naglagak ng faith kay Jesus as their personal Lord and Savior. Meaning, ano po ba ibig sabihin ng maglagak ng faith kay Jesus? Ganito po yon. Naniniwala tayo na si Jesus lang ang Savior, namatay siya sa krus at binayaran lahat ng kasalanan natin. Na yung dugo lang niya ang naglinis ng lahat ng kasalanan natin, makinig past, present, future. Yun po yun. Okay? When you receive Christ as your personal Lord and Savior, that's it. Mara-rapture ka. Sabi ng iba, pag hindi raw maganda ang relasyon mo sa Panginoon, pag sumasablay ka raw, hindi ka nagbabasa ng Bible, ganito nga, maiiwan ka raw, huwag kayong maniwala doon. Kapag kayo ay nagtiwala kay Jesus, si Jesus na ang bahala sa inyo. Not ourselves. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Maski po sanctification po natin, tayo rin po maski po sanctification natin, ang Panginoong Jesus pa rin po ang bahala. The only thing we can do is to thank Him. We can thank Him enough in the first place sa kabutihan ni Jesus sa atin. Okay? Mara-rapture lahat na nagtiwala kay Jesus. Okay? Sapagkat ang mga gawa natin ay basahan lamang sa harapan ng Diyos. Sabi ng Bible yan sa Old Testament. Kaya ang pagbabasihan ng Diyos dito, yung perfect work ni Christ doon sa cross na tinanggap natin. Kaya kung nakikita tayo ngayon ng Diyos, hindi na tayo nakikita ng Diyos sa atin, kundi si Jesus na. Kaya lahat ng mga tumanggap kay Jesus, mara-rapture. Huwag kayong matatakot dun sa mga nananakot na parang, hindi ka masyadong seryoso sa paglilingkod mo, maiiwan ka, mali-left behind ka. Kaya yan po ang title natin, Left Behind, meron tayong malaking question mark. Bakit ka nga ba mali-left behind? Kung mananampalataya ka, ang mali-left behind yung mga hindi tumanggap sa Panginoong Jesus bilang Lord and Savior. Period. Okay? So, kung believer ka, huwag kang matakot. Ligtas ka. Rapture. Ano po bang rapture? Okay, sige po, for the sake ng pag-aaral. Ang rapture kasi, English word. Okay, ito ay mula po sa wikang Latin na rapturo. Wikang Latin na rapturo, hango naman sa wikang Grego na harpazo. Anong meaning ng rapturo, harpazo? Anong meaning yan? Ito means to catch a way up, papaitaas, or caught up. Biglaan, parang i-snatch ka, caught up. Tataas kang bigla, papaitaas ka to meet the Lord in the air. Okay, basahin na lang po nyo. 1 Thessalonians chapter 4, verse 17. Nabasa na po natin ang mga talatang ito, kaya kalkalin na lang po nyo yung luma nating video dito po sa atin pong channel. Okay, ang rapture po ay biblical truth.
Sasabihin ng iba, wala yung salitang rapture na eksakto sa English. Yes, pero nandoon yan sa wikang Latin, rapturo, at sa wikang Greek, sabi ko na nga po, harpazo. Okay, so, ang second coming po ay prophecy. Pero ang rapture po ay mystery. Mystery po siya na nireveal lang kay Pablo. So, pwede mo rin sabihin, rapture is a mystery, rapture is a revelation. Kanino? Kay Paul. Si Paul po, apostol sa mga hentil. Si Pablo. Itong rapture na to, hindi alam ito ng mga Hudyo. Ang alam lang po nila, yung mga obvious na nakasulat doon sa kanilang manuscript, which is the Old Testament sa atin. Pero sa kanila, hindi po nila alam ito eh. Kay Pablo lang po ito. Si Pablo po ay apostol sa mga Gentile. So, ang Philippines po ay nasa kategoryang hentil. Dalawa lang po ang group of people sa mata ng Panginoong Hesus. Ano po ba ang mga group of people sa mata ng Panginoong Hesus? Dalawa lang po. Jews and Gentiles. Ngayon, sino po ba mga Jews? Eh di mga Hudyo. Sino po ba mga Gentiles? Yung mga hindi Hudyo. Siyempre, hindi Hudyo. Gentiles. Tayo po yon. Madali lang po. Two groups of people lang. Malilito ka pa ba niyan? Okay. Ngayon, ang rapture po, sabi ko po kanina, ito po ay isang revelation or isang mystery na inireveal lang ng Diyos. Kanino? Kay San Pablo Apostol na atin po siya. Atin po siyang apostol sapagkat tayo po ay hentil. Mga hentil o Gentiles. Ang rapture po ay exclusive lamang po para sa church. Ngayon, ito naman po tayo. Ang church, building bang church? Hindi. Hindi building ang church. Ang church ay mga tao. Kalipulan ng mga taong tumanggap kay Jesus, mapahudyo man yan o mapahentil man yan. Kaya sa ibang parte ng scripture, masasabi nating wala ng Hudyo, wala ng hentil, lahat isa na kay Kristo. Yan ang church. Yung mga tumanggap kay Jesus na Lord and Savior, yan ang church. Tayo po yun. Okay? Yung mga Hudyong tumanggap kay Jesus, naging church. Yung mga Gentiles na tumanggap kay Jesus, naging church. At nagsama po ngayon ang dalawang groups. Yung Jews at Gentiles. Yan. Yun po yun. So tayo ngayon ang church. Maliwanag po naman yan. Alam kong alam nyo po yan. So it's not something. Ang akin lang po talagang nakakabahala yung nakikita kong parang they insinuating something na pwedeng ma-left behind ang believer. Oh my Lord. Hindi pwede. Hindi. Sabi ng Bible, God is faithful. The Lord is faithful, sabi ng ibang salin. So, panghawakan natin. And we are not appointed to wrath. I don't know saan verse yan na, no? Pero, natalakay na po natin yan sa mga nakaraan, natin. So, I mean, it's, wow. Biglaan lang po itong video ito. Kasi kailangan po, I need to help those people na madaling takutin, no, ng mga ganitong klaseng katuruan na it seems perfectly fine because they are, they are sharing about the rapture. But how about the content of what they are sharing? Do you think it's what the Bible really means? Or the exact, heart of the Bible na dapat maiparating sa tao? I don't think so. Because they are insinuating, meaning parang nagpapahiwatig na parang baka mawala naman yung kaligtasan mo. Maybe they are believing in that kind of, I don't know. But these people have, kailangan matuto po sila na malaman nila grace talaga. We are not appointed to wrath. Kalain mo, parang gusto nilang sabihin, believer ka, susuungin mo yung Great Tribulation at 7 years na para lamang po dun sa mga unbelievers. I don't think so. Hindi gagawin ng Diyos sa atin. Okay? Kasi may gagawin pa po ako talagang video. Gagawin ko na po talaga yung akin po talagang meant na video ngayon. So ito, parang pahabol lang po ito. So, i-wrap up ko na po rito. So, kung medyo nalilito kayo, paki-rewind na lang po yung atin pong naunang video regarding the rapture. At pati po ito, i-play nyo po ng i-play para po mas matutunan nyo po yung mga dapat matutunan dito sa matter na ito. Okay? Gagawin ko na po yung susunod na talagang topic, no? Na talagang yun talaga ang ating pag-uusapan. But now, syempre, tulungan natin yung mga pwedeng malito ng maling aral. Okay? So again, kung hindi ka pa nakasubscribe, inaanyayahan kita. I am inviting you to, subscribe. Tapos, paki-push yung notification bell para meron kang update kung meron tayong mga bagong videos. Okay? And as always,
Jesus truly loves us all.